Noon ay may isang prinsipe na madalas maglakad sa hardin ng palasyo tuwing gabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa bawat hakbang niya, tanging katahimikan ang kasama niya. Tila hinahanap ang isang bagay na hindi niya mawari. Ngunit isang gabi, may kakaibang nangyari. Sa ilalim ng matandang punong willow, nakita niya siya, isang dalaga, mistulang kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang balat ay tila yari sa kristal, malinaw at marupok, ngunit hindi nawawalan ng buhay. Sino ka? Sandaling nagkatubili ang dalaga bago ngumiti ng marahan. Wala akong pangalan, isa lang akong panaginip na dumaraan sa gabi. Ang kanyang tinig ay tila tunog ng mga kampanilya na inuugoy ng hangin. Ngunit nang lumapit ang prinsipe, umatras ang dalaga, nanginginig ang kanyang mga kamay. Bakit ka lumalayo? Hindi to takot, kundi babala. Bago pa siya makapagtanong muli, dumaan ang ulap at lumitaw ang unang silahis ng araw sa abot tanaw. Napasinghap ang dalaga, mabilis na tumalikod, at sa isang iglap, naglaho siya na parang usok. Hindi makalimutan ng prinsipe ang nakita niya. Gabi-gabi, bumabalik siya sa ilalim ng punong willow, umaasang babalik ang mahiwagang dalaga. At bumalik nga siya. Sa bawat gabi, nag-uusap sila. Ang kanilang mga kwento ay parang awitin sa dilim, tungkol sa mga tala, sa panaginip, sa mga bagay na lampas sa kanilang mundo. At unti-unti, nahulog ang prinsipe sa kanyang kakaibang kagandahan. Isang gabi, tinangka niyang hawakan ang kanyang kamay, ngunit umatras muli ang dalaga. May lungkot sa kanyang malinaw na mga mata. Huwag mo akong hahawakan. Bakit? Napayuko ang dalaga bago dahan-dahang bumulong. Sapagkat ako ay yari sa kristal. At ang haplos ng sikat ng araw ay dudurog sa akin. Ayaw tanggapin ng prinsipe ang kapalaran nilang dalawa. Naghanap siya ng mga salamangkero, manggagamot at pantas na maaaring magbigay ng lunas. Ngunit walang nakakaalam ng paraan upang mailigtas ang dalaga. Kaya isang gabi, hinawakan niya ang kanyang kamay sa kabila ng babala nito. Ang kanyang palad ay malamig, makinis at tila babasaging salamin. May paraan. Hahanapin ko ito, kahit anong mangyari. Wala nang paraan. Ngunit hindi siya naniwala. Ilang araw ang lumipas, nakahanap na rin sa wakas ang prinsipe ng lunas. Nagpagawa siya sa isang mangkukulam ng itim na balabal na may ginintuang orasyon. At nang dumating ang madaling araw, nagdesisyon siya. Suotin mo itong balabal. Makapangyarihan ito at hindi tatalab ang sikat ng araw sa iyong balat. At sa unang pagkakataon, hindi tumakbo ang dalaga. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, biglang umugong ang hangin. Hinampas ang mga puno at tinangay ang mga dahon, pati na ang balabal na itim ay halos matangay na rin. Sa paghampas ng hangin sa balabal ay bahagyang nabuksan ang pandong sa ulo ng dalaga. Kasabay nito ay ang pagsilip ng haring araw. Hinaplos ng liwanag ng umaga ang kanyang balat. Isang mahinang bitak ang narinig ng prinsipe. Muli na namang umihip ang hangin at tuluyan nang tinangay ang balabal ng dalaga. At mula roon parang kidlat na kumalat ang lamat sa buong katawan ng dalaga. Tinitigan niya ang prinsipe. May payapang lungkot sa kanyang mga mata. At ngumiti siya. Sana nagkaroon pa tayo ng mas mahabang panahon. Tinangka siyang yakapin ng prinsipe.
prinsipe, ngunit wala na siya. Sa isang iglap, nagkalansag siya sa libo-libong munting bubog. Napaluhod ang prinsipe, pinapilit pulutin ang mga basag na piraso, ngunit wala nang makapagsasauli sa kanya. Mula noon, hindi na muling ngumiti ang prinsipe. Sa palasyo, sinasabi nilang isa na siyang anino ng kanyang dating sarili. Lumalakad sa harding gabi-gabi, nakikipag-usap sa hangin sa ilalim ng punong willow. Kung mapapadaan ka sa anumang hardin, sa isang maaliwalas na gabi, sa tamang oras, maaaring marinig mo ang tunog ng mga kampanilyang hinihipan ng hangin. Malumanay na tunog ng mga babasaging kristal. Isang bulong ng pag-ibig na napakarupok. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi sa pag-unawa at sakripisyo. Ito po ang inyong poging lolo na si Mang Leo. Paalam.